Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Senate Finance Chief, tiwalang walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang ilang araw na delay sa pagpirma sa 2026 National Budget. Tiwala si Senate Committee on Finance Chair Sherwin Gatchalian na walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang ilang araw na delay sa pagpirma ng 2026 National Budget. Matapos kasing mapirmahan ng Bicameral Conference Committee kahapon ang BICAM report ng 2026 General Appropriations Bill, ngayong araw nakatakdang ratifikahan ng Senado at Kamara, saka isusumite sa Malacanang. Una nang sinabi ng palasyo na sa January 5 na takdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2026 National Budget. Ayon kay Gatchalian, wala namang mahalagang government activity bago mag-January 5, lalo't holiday ang unang 2 araw ng taon. Muli ring ipinahayag ng Senate Finance Chief ang pagiging kumpiyansa niyang walang mabebito na probisyon si Pangulong Marcos sa nabuo nilang final version ng 2026 budget dahil malapit ang naging koordinasyon nila sa ehekutibo at sa mga ahensya ng gobyerno. January 1 is a holiday, January 2 is a holiday. So wala naman significant government activity, no? So in other words, walang bagong i-construct o walang bagong magiging programa dahil holiday. So dahil madidelay siya ng 5 days, hindi ko nakikitang magiging significant impact sa ating ekonomiya dahil holiday naman yung 2 days. Pero confident naman kami na walang mabibito dito dahil very close yung aming coordination sa executive at very close yung coordination namin sa mga ahensya. Samantala, Leviste, binisto ang umanong Viber chats sa milyong infra-budget. Isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umpisa pa lang ay hinihingian na umano ang mga kongresista ng isusumite para sa National Expenditure Program. Ibinahagi rin niya ang mga chat umano ng Chief of Staff na humihingi ng 30 million pesos hanggang 160 million pesos na pondo para sa infrastructure projects ng mga kongresista. Bagamat nilinaw ni Leviste na hindi masama ang pagbibigay ng input ng mga mambabatas sa budget, ngunit iginiit niya na dapat aminin at isapubliko ang umano'y mga insertion sa NEP, kabilang kung sino ang proponent ng bawat proyekto. Aniya, makakatulong ito sa investigasyon ng mga ahensya laban sa mga questionableng proyekto. Dagdag niya, hindi siya tutol sa pag-aproba ng 2026 budget, ngunit nanawagan siya na bago ang BICAM approval ay ilantad ang mga insentibo at alokasyon ng bawat kongresista. Sa simula pa lang, hinihingan na din kami ng isa-submit para sa National Expenditure Program pa lang. Meron din po akong mga naibahagi na mga chat sa Viber ng mga Chief of Staff na humihingi ng 150 million infra for District Rep at 160 million infra for Party List Rep at 30 million soft for District and Party List Rep. Na muli, hindi naman masama na ang mga mambabatas ay nagbibigay ng input para sa budget. Pero una, magandang aminin na ang National Expenditure Program ng DPWH pala ay may mga di umano'y insertion ng mga mambabatas. At pangalawa, isa publiko anuman ang mga line items na nanggaling sa mga mambabatas. Kasi pag ang ICI o Ombudsman ay nag-iimbestiga ng mga ghost project, hindi po nila alam sino yung proponent ng mga proyektong yun. Pero may datos, kasi alam natin mismo sa loob ng Kongreso, sinusulat sino yung nagpapasa ng bawat isang proyekto. So, hindi ko naman sinasabi na dapat natin huwag aprubahan ng budget. Hinihiling ko lang na isa publiko bago ang Monday approval ng BICAM ng 2026 budget, sino ang mga proponents at ano ang mga incentives at allocables ng bawat isang kongresista. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page,
at i-follow sa aming TikTok account.